Binanata ni Vice President Sara Duterte sina Pangulong Bongbong Marcos at Congressman Martin Romualdez. Sabi ng bise, mahina ang gobyerno habang kumikita raw ng kickback mula sa iligal na sugal si Romualdez. Sagot naman ng palasyo at ni Romualdez, puro kasinungalingan yan. Git ng dating speaker, guni-guni at imbento lang yan ng na-impeach na vice presidente. Nasa frontline na balitan yan si Mean Los Baños. Sa press conference ni Vice President Sara Duterte matapos dumalo sa pagdinig ng Senado para sa 2026 budget ng kanyang opisina, sinabi niyang tila walang ginagawa ang Administrasyong Marcos sa pang-aabuso sa mga institusyon ng gobyerno sa gitna yan ng anomalya sa flood control projects. Do you think the government is still stable? No, ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Agad naman bumuelta dyan ang palasyo. Isang malaking kasinungalingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalaang Yan yung kanilang matatag. Hindi, yan yung kanilang pinalalabas, matatag daw ang gobyerno. Hindi nyo nga makontrol yung pinsan niya Naging matatag yun. Hindi niya nga, sasabihin na naman nila, ito na naman yung sasabihin nila na, ito yung laging palusot na mga animal na yan. Sasabihin nila, independent naman ang kamera. Kaya ginagago yung Pilipino. Sa totoo lang ginagago yung Pilipino. Alam naman ng mga congressman, na ang tawag lang sa Malacanang, di lang ako congressman, pati Senate, tawag lang sa Malacanang, yun ang talagang magpapalit ng speaker, magpapalit na Senate President, even yung legislative, hindi ho check and balance yan, katarantaduhan ho yan. Wala ho naniniwala ho dyan. So, ibig sabihin, yung ginawa ho ng Kamara, nung panahon ni dating speaker, fired. Hindi naman fired. Hindi kasi sabi niya impeach. VP Sara Duterte daw. Sige na nga, resigned. Speaker na si Romualdez. Wag nating sabihin na wala siyang kaalam-alam dyan. Alam mo, sabi nga nila, napakasimple lang ho nito mga kababayan. Paikliin na natin ang proseso ng budget. Paikliin na natin. Eto, ganito lang yan kasimple. Budget nagsisimula sa executive branch through the DBM o yung Department of Budget Management. Magsisimula yan, dadalhin yan sa legislative, sa dalawang house, sa Senate at saka sa Kamara. Pag-uusapan, yan tinatawag na deliberation ng mga budget ng bawat ahensya ng gobyerno. So nagsimula sa taas, binaba dito sa dalawang ito. After nyan, magsasama yung dalawang, itong Senate at saka itong House of Representatives, magsasama yan, BICAM. Diba? Tapos, i-deliberate. Nagkakaproblema dyan, after ng BICAM, meron pang small committee na gumagalaw dyan. Na nandyan sila Zaldico at syempre, pinamumunuan yan ni Speaker. Yan ang talagang, kung ano mang mangyari, yan ang pinakalas. Bago, bumalik sa presidente. Babalik sa presidente upang pirmahan. Kasi batas yan Ang budget, tinatawag na batas. Ibig sabihin, pagkatapos dineliberate, magiging batas na po yan. Pipirmahan ng presidente. So, don't tell us na walang kinalaman ng presidente. Yan ay malaking katarantaduhan. Siya ang last at magsasabing, ayos itong budget to, napakaraming insertion. O siya magsasabi, ay putang ina, daming insertion. Diba? Yun ang huling batayan kung ito bang budget na ito ay masusunod. The mere fact it was passed, siyempre 2025 na ipasa na yan. At nandyan lahat ng mga kaputang inahan ninyo dyan sa budget, dyan sa Kamara. Ibig sabihin, the President agreed. The President signed it. The President approved it. So wag tayo maglokohan. Di ba? Yan yun Yan talaga ang sistema. Ngayon, ano ba masama sa budget? Number 1 yun sa PhilHealth. Alam mo, pag nagpupunta ako ng ospital, naaawa ako Naaawa talaga ako sa mga Pilipino. Makikita mo,
kahit sa mga, lalo na sa mga public hospital, nasa labas yung mga kababayan natin. Tapos yung mga ilang gwardiya pa, mainit din ng ulo. Hindi ko alam kung nag-away sila ng jowa niya, kabit niya o asawa niya. Mainit ang ulo. Tinatanong mo. Hindi, kasi alam mo, minsan underpaid din ng mga guard eh. Naaawa rin ako sa mga guard kasi una-una 12 hours sila, tas underpaid. Pag ako naging mambabatas, yan ang ating dapat ayusin eh. Hindi dapat ganun kasi ang guard, importante yung trabaho supposedly niyan. Kaya lang, nagkakaroon ng katok yung iba dyan. Kasi 12 hours ka nga naman dire-diretso, tapos underpaid ka pa, mababa pa sahod mo. O di ba? Dati yung pangarap mo maging pulis, ginawa kang guard. So ibig ko lang sabihin, kawawa rin sila. Kaya tuloy nagkakasungitan dyan. Diyan ka na lang. Diyan, maghanap ka dyan. Puan mo dyan. Bahala ka dyan. Humiga ka dyan. Ganun sa mga ospital. Bakit? Hindi kaya eh. Imaginein mo yung billion-billion na maleta. Yung basura sa maleta. Yung billion-billion na deliver. Mantakin mo, halimbawa, ginamit na lang yun sa PhilHealth. Ginamit na lang yun sa health system ng ating bansa. Di sana walang ganyan. Organisasyong Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist na tulad nila. Malamang hindi nila nakikita anong ginagawa ng Pangulo dahil bulag sila. Nagbubulag-bulagan, nakapikit ang mata. Dagdag pa ni VP Sara, hindi na nakakagulat pa na sangkot sa anomalya sa flood control projects ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi nga lang daw sa flood... Kaya slow motion pa ko. Feeling niya siguro may tugtog. Tinan mo, slow motion na halimbawa. Tuloy-tuloy natin. Tinan niya. Wait lang. Sa flood control projects ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi nga lang daw sa flood control projects ang pinagbumula ng umunoy kickbacks. Pati sa sa illegal gambling. Slow motion pa. Hindi lamang po daw sa flood control nakikinabang si Romualdez. Gago! Pati po sa illegal gambling. VP Sara, meron akong tanong sa'yo. Ito ba yung sinasabi nila yung nangyari sa Negros? Nagtatanong lang naman ako. Kasi sa Negros, di ba, talagang tinanggal nila kasi alam mo, ang laki ng dyan. Alam naman po natin huwag na natin ipagkaila na si Tebes po ay talagang involved sa gambling. Although legal yung kanya, yung mga STI o something, mga ganon. Alam mo, malaki kasi ang dyan ang kitaan dyan. Ang laki ng kita dyan. At may mga franchise dyan. Diba? Tinanggal nila si Tebes. At sinabi ko naman sa inyo, sinong pumalit? Mga nasa gobyerno. Ganyan nung ginawa nila. The entire region na hawak ni Tebes, ang dami nun ngayon, pinalitan daw ng mga nagtanggal sa kanya. Saan ba siya unang natanggal? Di ba sa kamera? Hanggang finreeze lahat ng accounts doon, finreeze pati yung mga gano doon. Ito ba yun? VP Sara Duterte? Madam Inday? Ito po ba yung sinasabi niyong Kaya lang ang sinasabi kasi ni Ma'am Inday, illegal. So ibig sabihin, hindi lang mga legal ang sinako. Pati illegal gambling daw involved si Romualdez. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Hindi kaya pati sa Nang matanong kung sino ang source ni VP Sara sa mga nasabing impormasyon, tumanggi siyang magbigay ng pangalan. Pero galing daw ito sa loob ng opisina mismo ni Romualdez. Sa isang pahayag nanindigan si Romualdez na hindi totoo ang akusasyon ni VP Sara na tumatanggap siya ng pera mula sa iligal na sugal. Guni-guni at imbento lang daw ang kwento tungkol sa umano'y mali-maleta ng pera. Puro lang naman daw ito salita at walang ebidensya. Dagdag pa ni Romualdez, nakakalungkot daw na ang mismong vice-presidente na inakusahan at na-impeach ng Kamara dahil sa maling paggamit ng pondo ang siya ngayong nagkakalat ng kasinungalingan. That's not true. Ikaw ang sinungaling. Hindi nyo pa napapatunayan yan. Impeachment, even if it's really called impeach, okay? Para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, it's really called you are impeached by the House. By the House. But not finality na dumaan na sa impeachment trial. Okay? By the House. We all know that is a political
aspect. Ang impeachment sa House ay political, lalo na ngayon. Kung dati nga political na yan, lalo na ngayon, na kontrolado at may balita nga, di ba, na tigi 1 milyon ba yun kada buwan, bawat ano, tapos bawat desisyon may malalaki. At sinabi nga, di ba, ni Congressman Tiangco, na hindi pala, si Chis Escudero, tama, si Congressman Tiangco at si Chis Escudero, sinabi nila na hindi i-release yung funds pag hindi sila pumirma ng impeachment. So, para paikliin, itong sinasabi ni Romualdez na impeach, it's because of politika. Pinupolitika si VP Sara Duterte. Second, if it's really not just politics, kalimbawa na lang, hindi politika yan. Ang impeachment, it doesn't mean pag na-impeach ka ng Kamara, hindi ibig sabihin you are guilty of this accusation. Ano yun? Ibig lamang sabihin, hindi ka pinagkakatiwalaan na di umano ng taong bayan. Ganon ang ibig sabihin yan. Again, kahit nga siya ma-impeach ng Senate, it doesn't prove na guilty siya of doing a crime. That is just saying, hindi na nagtitiwala ang taong bayan sa'yo, na lose mo na yung trust of the people, so kailangan ka nang tanggalin sa posisyon. But an impeached person, hindi makukulong. Bakit? Hindi naman po criminal court yan. So, para sabihin mo na nagkakalat ng kasinungalingan, na paggamit ng pondo, that's not true. As a matter of fact, the highest rating na ibinigay ng COA ay nasa BP, di ba? Yung rating na ibinigay ng COA doon sa paggamit ng pondo ng OVP ay pinakamataas na ratings. So, this is an obvious step, yung impeachment, na politika lang. At kung titingnan naman natin ang tiwala ng taong bayan, ikumpara mo sa inyong dalawa. Tinanong din si VP Sara sa kung posible bang may kumpas din si Pangulong Bongbong Marcos sa mga anomalya sa flood control projects. Ito ang kanyang sagot. Sige nga. Budget natin, ang huling pumipirma dyan, ang Pangulo. Para siya maging batas, para yan ma-operationalize, para natin ma-implement yung batas na yan. Walang direktang sagot siya ng palasyo pero giniit nitong kumpas ng Pangulo ang dahilan kaya may investigasyon ngayon. Ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Hindi tulad nung nakaraang administrasyon. Kaya na naman siya, hindi ba ka-move on? Move on! Ito si fake news Claire Castro. Mamaya, papatunayan natin sa inyo kung paano ka-fake news yan. Ha? Kung paano nagpapakalat ng fake news siya, huling-huli na yan eh. Anong nakita niyong pagbuyan niyang? Anong pagbuyan niya? Claire Castro, mag-vlogger ka na lang. Anong pagbuyan niyang? Ano ba yan? Bunganga mo. Picturean nga natin yung bunganga mo na yan. Pagbunyan niyang. Ito mo yung itsura mo. Ang opinyon ng ang nais lamang ay manira ng gobyerno at siraan ng ating Pangulo. Wala tayong makikitang anumang magandang salita mula sa kanya. Nagbabalita mula sa